Tinawag ni Vice Presidente Sara Duterte ang pag-aresto sa ama niya na pangingidnap ng Estado. Mariing kinundena ni Vice Presidente Sara Duterte ang pag-aresto sa kanyang ama. Tinawag itong isang lantad na pagyurak sa ating soberanya at isang insulto sa bawat Pilipinong naniniwala sa kasarinlan ng ating bansa. Panoorin po natin ang panayam kay Vice Presidente Sara Duterte. Kausap namin yung aming ICC lawyer and sinabi niya this has never happened before at sinabi niya na it's craziness. Inaasahan po naman sasalita ngayon si BBM sa publiko. Anong inaasahan nyo? Ano mga paliwanag ba or accusation pa rin? Ano bang inaasahan nyo? Ano pa bang pag diba? Nagbigay nga siya ng statement ng 20 pesos per kilo na bigas. So ano pa bang aasahan natin sa mga statements ng Pangulo? Nakikita naman natin kung ano yung ginagawa nila, na panggigipit nila. Hindi na tayo member ng ICC at noong final yung ICC complaints, out of time na sila. Ni-raise natin yan ilang beses, wala silang jurisdiction. Pero tayo lang sa buong mundo, ang bayan o ang bansa na nagko-cooperate sa ICC. Para tayong doormat. The Philippines is like a doormat for other countries, not just the ICC. No? Kung sino man yung sumasamantala sa ating bayan. Yeah. Nakakalungkot dahil saan ka ba nakahanap ng bayan na yung kanyang citizen mismo ibibigay niya sa dayuhan. Nakakahiya bilang isang Pilipino. But were you able to talk to your dad? Kung ano po yung sitwasyon niya currently, yung bago siya umakyat at currently na nakaakyat na siya sa Nagkausap kami kanina pero medyo choppy kasi yung signal dun sa loob kasi ginajam yung signal. Naintindihan ko lang naman sa kanya, sabi niya na wala tayong magagawa. Parang the way I say it, sabi niya, that's life, kaya sira-sira. But then I told him na some instructions on what to say and what to do. Pero sa totoo lang, dapat hindi talaga yan umalis ng bansa si President, former President Rodrigo Duterte. Pag umalis po, susunod po ba kayo? Yes, meron na pong arrangements kasi kailangan ko kausapin yung mga abogado doon kung saan man siya dalhin. Pupunta kami, ako, at pupunta yung mga abogado and doon kami mag-uusap kung ano yung mga gagawin. Tingin niyo ba tama yung naging proseso sa warrant of? Ay hindi talaga. Kasi nakalagay sa rules ng ICC, the defendant should be taken to a court, a local court. Dapat dinala siya sa korte. At yung proseso natin dito sa loob, yun yung masusunod para sa pag-implement ng What warrant. were your instructions to the former president? What were your instructions to your father? About legal matters lang, no. So sinabihan ko siya na kung ano yung sasabihin at gagawin for his lawyer. Hindi, ano pong plano niyo? Bakit po kayo nagpunta dito? Gusto niyo po ba sanang makausap din si father? Yeah, and then sinabihan ko din siya na wag tumanggap ng pagkain sa katubig kahit kanino. I understand nag-prepare sila ng go bag. Nag-usap kami kanina doon sa assistant handa ng go bag. So Hindi kayo pinapasok? Ano pong plano niyo dito? well, nag-aantay ako. Papasukin nila dahil gusto ko makausap personal. Mahirap kasi sa video call kasi choppy. Ginajam nila yung signal. Kailangan ko siya kausapin. Ma'am, Duterte kami ma'am, kahit ano mangyari. Hindi namin siya iiwanan. Ano pong sabi Kahit sa ano mangyari, hindi namin siya iiwanan. Maraming salamat. Bibi Sara, sabi ni Attorney Raul Lambino, nag-grant na daw yung TRO. Any update dito? May... Wala po akong update sa temporary restraining order ng
Supreme Court. But as I said, lahat ng mga tao dyan sa loob ng base at dyan sa airport, kung Pilipino ka, hindi ka papayag na ginagawa ito. Were you surprised? Did you come to were you surprised by this scenario, or is it something that you expected? Oh, the moment that I was still in the cabinet when this was mentioned, and the moment that I talked to the Justice Secretary, and then I noticed that he had very vague answers. We already started to prepare, but I have a different set of lawyers than President Duterte, so we have a book about what to do and all the research materials about ICC. So that is what we did, and then we shared our drafted petition. We had two for me. We shared it with the team of PRRD. VP, I know this may be a sensitive question, but have you reached out to the President itself No. regarding the matter? No, Why not? because the way that they are doing it right now, there's no talking to the president, because it's very easy for him to say, do not turn him over to the ICC. You can detain him here, wherever in the Philippines, but do not send him wherever the ICC says. You have a message to BBM. BBM, ever na madala kayo sa daig si dating ako ni Marcos, kailan po ba na? Ay, siya, padala mo doon. Oh, sorry. Dating Pangulo na siya. Very soon. Ano? Very soon, why? Yes, ma'am, very soon. If ever Ano po nadala message niya kayo niyo sa kay daig, BBM? kailan po kayo susunod? Okay. Well, nag-aantay. And then, immediately, pag pinilit nila kung ano yung gusto nila at hindi yung tama, susunod ako. Kasi kailangan ko kausapin yung mga abogado. Ma'am, BBM very message soon, why? naman. Bakit why? Ay, Ha? Sa tingin niyo po ba nagiging personal na po? Oo. Very personal. Nakikita nyo naman. Nakapile sila ng impeachment ng ang basis nila is hearsay and gossip. So, it's very personal. At sabi nga ng lahat ng kumukwestiyon sa ginagawa ng administrasyon ngayon, this is a diversion from the failures to deliver good governance and decent public service to the Filipinos. Message po kay BBM. Wala akong message sa kanya. I don't think there's talking to a person who will allow a citizen to be turned over to foreigners. BB, can you confirm hindi ba kayo pinayagan pumasok or nakita niyo yung clearance? Hindi kami pinayagan. Ilang beses na kami na paalam, paulit-ulit. So, hindi kami pinayagan. Sara, bilang simpleng mamamayan, ano yung pwede namin magawa para kay Tatay Diggs? Accountability. Transparency and accountability from the government. Tinatanong natin kung anong nangyari sa PhilHealth. Diba? Tinatanong natin kung anong nangyari sa budget. Diba? Pinabulong, sila nakikinabang. Huwag nilang ilihis yung usapan sa mga gawa-gawa nila na mga akusasyon. What's your message to the critics of the former president saying that he had it coming? Sila nakikinabang. What's your message to the critics of your father that he had it coming? Susugal ng mga tao yun. There is no legal basis at all to turn over or to endorse the president, the former president, to ICC. So, wala silang, kung para sila sa justice at sa batas, walang batas dito eh. So, nasaan sila? So, does that mean na parang we had it coming even if hindi sumusunod sa batas?
Kaya nga sabi ko kanina, diba? Sabi ko, gagawin nila kung anong gusto nila kahit hindi tama. Gagawin nila kung anong gusto nila kahit ano. Ma'am, tumanggi lang po yung DFA. Sabi ng DFA, hindi sila nakikipag-usap sa ICC. Pero may issue, ma'am, na ang nasa likod nito is si former Senator Trillanes. Well, siya yung nag-file. Diba? Siya yung nag-file ng complaints and siya naman yung nagbibigay ng updates about sa ICC. Lagi naman tayo ina-update Trillanes sa mga nangyayari sa ICC. So, yes, of course, siya din ang nasa likod nito. Ma'am, next move lang, sorry ha. Kasi crucial itong gabi nito, pag hindi may labas yung PRO, ano next move niyo? Wala. Hawakan ko ba yung bulong ng airplane na yan? I-stop mo. How are you feeling now? Yes. Sinasabi ko lang sa inyong lahat, kung Pilipino kayo, huwag kayong pumayag na ang isang Pilipino ibigay sa mga dayuhan, lalong-lalo na pag labas na sa batas yun. It's actually some sort of, I don't know, what do you call it, state kidnapping. Parang ganyan na yung nangyayari. And all because, Kahit kumakain kami dito, para kay Duterte to. Tama. and Para all kay Duterte to, baka kayo kumakain tayo. because, Wait lang po, next lang. Pagkapunin si Vice President. Go, Vice. Go, Vice. kalimutan. Wait, Kahit kumakain kami dito. Sa PRO, ma'am. Kaya pa rin. Kalimutan. State kidnapping. State kidnapping ka na lang. Yes. And all because mukhang matatalo sila sa midterm elections. Dahil ang lakas ng vote rate sa 9 candidates ng PDP laban. At mag-ingat kayo ha. I warned you about the budget. Hello ko, ma'am. I'm warning all of you about election cheating. Tama ko, ma'am. Who do you think should be held accountable dito sa mga nangyari senaryo ngayong araw na to? Sino? Ang entire administration. Yes. Ma'am, pag di natin magpupusigyerte, hindi natin magpupusigyerte. Ma'am. Yes. Kasi sobrang lakas ng block voting ngayon. Lumalakas at nag-snowball yung block voting ng 9 candidates ng PDP laban. At hindi lang yan. This is all about the 2028 elections. And I'm warning you, kung meron man 2028 elections. Nakita nyo na, di ba? Sinimulan nila sa People's Initiative. Hindi sila nagtagumpay. Kasi umalma yung mga tao. Imagine mo, bibilhin yung pagkatao mo para sa kagustuhan nila na hindi umalis sa pwesto. Tapos, sumunod ay impeachment para tanggalin yung kalaban, posibleng kalaban. Ngayon, dahil lumalakas yung PDP block voting of 9 candidates, natanggalin nila si President Duterte. Mamulitin ko lang po, kumusta po yung huling pag-uusap niyo po? Okay naman siya. Sinasabi niya kanina, sabi ko, nandito ako sa labas ng gate, hindi ako makapasok. Sabi ko, hindi kita personal na mabigyan ng instructions, pero tinext ko na, sabi ko, minessage ko sa kanila lahat na kung sino man yung nandun sa loob, ano yung kailangan mong gawin. And then he said na, huwag ka na magantay dyan, umuwi ka na. So, hindi ko rin naman magawa na iwanan ng ating dating Pangulo. Hindi dahil tatay ko siya, pero dahil hindi ko matanggap na nagiging doormat tayo ng mga dayuhan. I mean, ganito lang tayo, mga maliliit na mga tao kung ikumpara mo sa ibang bansa.
Pero, alam mo yun, dapat may pride tayo ba? Dapat tayo kampi-kampi Pilipino. Ma'am, how is he taking this? Magkaisa tayo. Nagkausap kami kagabi. And he was okay naman. Sabi niya lagi, idaan lang sa legal. Idaan lang sa legal. Yun ang sabi niya. Kaya yung discussions din namin, legal. Ma'am, kumusta yung kalusugan? Kumusta yung kalusugan? Ano napag-usapan? O yan ang hindi ko alam kasi kung ano yung kanyang mga gamot, ano yung kanyang mga health conditions. Ang pagkakaalam ko meron talaga siyang mga health conditions kaya siya may nurse na kasama lagi. And then meron siyang mga gamot at meron siyang mga gadget na kailangan na kasama niya lagi. Then ang pagkakarinig ko kanina mataas yung sobrang taas ng blood sugar niya. Kaya nag-insulin sila. Ma'am, how true are the reports na nangingi daw po ng asylum si former President Duterte sa China and what was denied by? Wala. I was there in Hong Kong. Wala siyang kausap from the Chinese government. And in fact, sabi niya, kung maalala nyo, 4 p.m. yung flight niya sa Cathay Pacific, di ba? Sabi niya, agahan natin ng 7 a.m. Para makabalik na ako sa Pilipinas. That was willingly surrendering himself to the jurisdiction of Philippine authorities, not the ICC. Ma'am, habang lumalapit yung eleksyon, ma'am, tumitindi yung personal na panggigipit. Sa tingin niyo, babaliktad dito ang lahat? Kaya nga sinasabi ko kanina, sir, nandyan yung tao. I mean, tagalin man nila si former President Duterte sa equations at midterm elections, nandyan yung taong bayan at lumalakas yung block voting ng PDP 9 candidates. Pero sinasabi ko sa inyo kanina, mag-ingat kayo sa election cheating. Matindi ito. Ma'am, do you consider din po mga Since tapos na po yung alliance with President Marcos that we know, meron bang discussion before during the campaign kung po dito sa ganitong issue na to? Kung you ask President Marcos, meron bang process About the ICC, we did not discuss anything about the Were there ICC. discussions before this? No, with President Marcos, no. There were no discussions with President Marcos except that I wrote him a letter and then he replied regarding the ICC and that there will be no cooperation with the ICC. I will release that letter. How are you Ma'am, feeling kung now? How are mag-iis you Mr. Dea, sino ba kasama niyo sa plane? Ako hindi ko alam. Sorry. Alam ko lang yung mga hindi nakasama sa plane, nasa labas. Kasama si Kitty. Nandoon si Kitty sa labas. Yes. And common law, kayo na sila ba? Yes, si Hanilet na nandoon din. Ma'am, how are you feeling? Ito bang nakasama? I'm okay. Ano lang ako, kulang sa tulog dahil nagbiyahe kami kanina. Pero kumain ako kanina, huwag kayo mag-alala. Hindi iinit ang ulo ko. As Vice President, hindi ko pinapayagan. Parang kung nagagawa yung supposed to have power here. Wala tayong magawa kung susunod sila sa yung Philippine National Police, kung susunod sila sa illegal na mga orders, wala tayong magagawa. Yun yung desisyon ng Philippine National Police. Mag-implement sila ng illegal orders. That's what they did with Yusek Zulaika Lopez. So it's not surprising that it is happening now. Ma'am, may mga balita na kayo daw po, dinadawit po kayo dito po sa issue ng ICC. Sa tingin niyo, ma'am, baka kayo na po ang next na complaint after this? Oo, sinabihan ako ng nanay ko. Sinabihan ako ng nanay ko, sabi niya, mag-ingat ka dahil ikaw ang susunod. Handa na, ma'am. Anong handa? Kung maghahanda na Pumasok harapin, doon handa na sa- para malampasan, mapagtagumpayan. Iniisip ko lang ang gastos sa abogado Magastos kasi ang mga abogado. So yan lang naman yung concern natin sa ngayon. But so far, napaghandaan din naman yung gastos para sa mga abogado.
Okay lang. Yes, my mother warned me about me as the next target for the ICC. Ma'am, bakit di pala kayo magkasabay buhay na Pangulo? Parang pinapalayo ko ba niya sa circle na huwag ka na idamay ng pamumulitik? Hindi. Kasi kami, kung napapansin nyo, kahit dati, hindi kami nagsasabay sa airplane. Silang mag-asawa or kaming mag-ama, hindi kami nagsasabay sa airplane. Kasi pag nahulog yung airplane, mauubos kami. Kaya never kami nagsasabay sa mga airplanes. Kaya hindi rin ako makapagsabi sa loob na sasama ako sa airplane na yan. Ma'am, ito pong private plane, ito pong chartered plane na pinagsakyan po kay PRRD. Pag-aari daw po ito ng isang congressman na si Congressman Zaldico. Tama po ba? Hindi ko alam kung sino ang may-ari nung airplane. Pero nung nakita ko na sinasabi nila na galing sa Pilipinas lang yung airplane, nakikita na natin na hindi, ibig ko sabihin, ginagawa nila talaga. Ma'am, may labag po ba dito, ma'am, sa paggamit ng private plane? Yan ang hindi ko alam. I have to talk to ICC lawyers. Sa ngayon, ang alam lang namin is dapat siya dinala sa local authorities, local court. Ma'am, nag-update po ba sa iyo sila Atty. Corion at Atty. Vic Rodriguez tungkol po sa certiorari petition? Hindi. Hindi ko pa nakausap si Atty. Vic Rodriguez at si Atty. Torion. So, ang nakakausap ko si Atty. Delgra, Martin Delgra ang nakakausap ko, and si Atty. Harry Roque. Ma'am, pag naisakay po ba si former President Duterte papuntang Netherlands, do you now consider to run for 2028 presidency? Hindi pa yan yung iniisip natin ngayon. Ang iniisip natin ngayon, unang-una, hindi dapat makaalis si President Duterte dito sa Pilipinas. At pangalawa, kung pipilitin man ng gobyerno na ipadala sa Hague si former President Rodrigo Duterte, paano natin siya mapabalik sa Pilipinas. Yan lang muna yung asikasuhin natin sa ngayon. And of course, yung pangangampanya ng 9 candidates ng PDP Laban. Ma'am, sabi nila, ma'am, may sinabi si Atty. Dixie Angeles, ngayon lang po, ma'am, after po na maisakay sa chartered Lear jet si PRRD. Ang sabi niya po, kapag pumalis itong aeroplanong to, mananawagan tayo ng people power. Ano po reaction, ma'am? Hindi ko kasi nabasa or narinig yung kanyang statement, so hindi ako makakomment sa kung anong nasabi ni Attorney Trixie. Pero sinusuportahan niyo po ito, ma'am? Hindi yan ang concern ko ngayon. Ang concern natin lahat ngayon ay paano mapanatili dito sa Pilipinas si President Rodrigo Duterte. So tulungan ninyong ng taong bayan, tulungan ninyo kami mag-isip kung paano natin yan magawa na hindi siya umalis dito sa Pilipinas. Sabi po ni Atty. Delgra, huling-hiling po nila ng mapagaling po na makita kayo, makausap kayo, pero hindi pinagbigyan. How do you feel about it? Well, hindi na nakakagulat yung ganyan na klase na paggigipit sa kanila. Parang, I was born in 1978, no? So hindi ko na wala pa akong, masyado pa akong bata para maalala ko. Pero kung tanungin mo yung mga senior citizens ngayon kung anong nangyari, matindi daw talaga panggigipit, oppression, abuse, and greed, sabi ng mga nakakatanda. Pero ma'am, kumpiyansa kayo na hindi makakalipad ang aeroplano? Wala akong confidence sa kahit ano ngayon, sir, kasi nakikita nga natin kahit ang ating kapulisan, sumusunod sila sa mga illegal orders. So, kahit kita nyo naman yung pag-file ng impeachment kahit walang basihan. Diba?
Okay? Final words na. Final words. Mamaya na po. Mamaya na. Ang final words natin, huwag tayo malihis sa totoong problema ng bayan. Ang totoong problema ay ang presyo. Ang mahal na presyo ng bilihin, ang kahirapan ng ating mga tao, ang korupsyon sa ating budget, ang kawalan ng development projects, ang nangyari sa PhilHealth, ang nangyari sa ngayon na tila ba we are stagnant, hindi tayo umuurong forward. Nandito lang tayo nakatayo at walang nangyayari sa bayan, walang nangyayari tungkol sa kahirapan. Yan yung totoong problema ng bayan. Hindi yung ICC, hindi yung impeachment. Ma'am, pahabol. Nakausap niyo po si President, si PBBM, ma'am. Wala. Hindi kami nagkausap ni President Marcos. There's no talking to someone who does not follow on with his process.